Inisnab ng mga opisyal ng Iglesia ni Cristo ang pagdinig sa Court of Appeals kaugnay ng reklamo ng dati nilang ministro na si Lowell Menorca. Kasabay nito, iginit ng kampo ni Menorca na tuloy ang paghaharas ng INC sa kanyang pamilya. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Dumating ang miyembro ng Iglesia ni Cristo para magpakita ng suporta. Pero no-show ang kanilang executive minister na si Eduardo Manalo at opisyal ng INC na ipinatawag sa pagdinig ng Court of Appeals kaugnay ng hiling na writ of amparo at habeas corpus para sa dating ministro na si Lowell Menorca at sa kanyang pamilya at kasambahay. Paliwanag na abogado ng depensa, hindi naman obligadong humarap sa pagdinig ang kanyang mga kliyente. Sabay giit na dapat nang ibasura ang petisyon laban kina Manalo. Ang pamilya Menorca kasi na dinukot umano at ikinulong ng pamunuan ng INC, kompleto naman daw na humarap sa hearing. Kaya moot and academic na raw ang hiling na writ of habeas corpus. Hindi na rin daw kailangan ng writ of amparo dahil para lamang ito sa mga nanganganib at nangangailangan ng proteksyon. Pero gate na abogado ni Menorca, tuloy pa rin ang harassment sa pamilya ng dating ministro. Kanina nga raw, sinubukan pang kunin ng sinasabing taga-CIDG ang kasambahay na si Abigail Yanson. May sumugod po doon sa kasama namin, si Miss Abigail Yanson, at pilit kinukuha. Inakbayan po siya ng isang nakaputi at later on napag-alaman namin na siya ay isang officer daw ng CIDG. Yes, habang naglalakad po kami. So, opo, wala pong ipinakitang warrant or court order. Na hindi po namin alam kung paano sila pinapasok, pero maliwanag po na may panggagamit po dito. Hindi na nagpaunlak ng panayam abogado ng depensa. Pero sa pagdinig kanina, sinabi niyang ang lumapit daw ay nanay ng kasambahay na gusto lang daw sanang yumakap sa anak pero pinigilan. Pero ang kasambahay pinatotohanan na may nagtangkang kumuha sa kanya. Dagdag pa na abogado ni Menorca, bahagi ng pananakot ang umuugong daw na pag-aresto ng NBI sa kanyang kliyente. Ang isa lang ang interpretation namin dito, tuloy po ang paghaharas at maliwanag na kakailanganin talaga namin ng writ of amparo. Nanindigan ng misis ng dating ministro na dinukot at kinulong sila ng pamunuan ng INC. Kinuha nila lahat ng gadgets. Diba, isang katunayan ng detained ay, or legally detained ay kinukuha yung mga gadgets para hindi makapag-communicate. Ikaw ang nakidnap, ikaw yung magpapakumbaba, ikaw lahat ng gagawin, lahat ng gusto nila kahit kasinungalingan na. Kahit pag nasa katao namin yung ginagawa nila. Pinaghihinalaan daw kasi ang kanyang mister na may kinalaman sa online blog na nagsiwalat na umano'y katiwalian sa kanilang simbahan. Hamon niya sa pamunuan ng iglesia, harapin nila ang reklamo. Kami lang po versus silang lahat na pinagtutulong-tulungan kami at kami yung pinagmumukhang sinungaling. Come on. Mag-testify kayo, humarap kayo para malaman natin sino yung nagsasabi ng totoo. Nasa ibang bansa ngayon si Manalo. Sa pahayag naman ng tagapagsalita ng INC, kumpiyansa raw silang malilinis ang pangalan ng kanilang mga opisyal. Pinagsusumite ng CA ng judicial affidavit ang mga testigo na magkabilang kampo sa Huwebes. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Kasama pa rin natin si Marlene Alcaide. Bok, itong sinasabi mong pilit kunin kanina, yung Abigail, yung kasambahay ni Menorca, doon to nangyari mismo sa Court of Appeals? Garapalan, gano'n? Hindi doon sa eksakto kung saan ginagawa yung pagdinig, pero doon mismo sa Court of Appeals. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng isang oras na break para sa lahat. At habang naglalakad daw, itong si Abigail ay biglang meron sa kanyang umakbay at hinatak siya palayo. Pero nagpumiglas ito at napansin nga nung mga kasama niya na naglalakad din na may sumusubok kumuha sa kanya. Ang sinasabi, ni-raise yan sa mismong pagdinig kanina sa Court of Appeals dahil nga ang sabi ng kampo niya o ni Atty. Trixie Angeles, yung abogado nila, na kailangan daw talaga nila yung writ of amparo para doon sa proteksyon sa kanyang mga kliyente. Pero iginiit nung kabilang kampo, yung kampo ng Iglesia ni Cristo, na yung nanay lang naman yon ni Abigail na gustong akapin yung anak dahil matagal na raw hindi nakikita, kaya lamang daw nagkaroon ng komosyon. Pero mismong ito na nga si Abigail, yung kaninang nagsabi sa korte na talagang hindi niya kilala yung tao na sumubok na kumuha sa kanya. At noong kalaunan ay sinasabi nga nila na ito raw ay tauhan ng CIDG na i-verify pa naman daw.
So mukhang key personality itong si Abigail kasi last week nag-press con yung magulang ni Abigail, sinasabi na si Menorca ini-illegally detain yung kanilang anak. Doon sa nakita mo kanina ba, itong si Abigail ay kusang nagpunta doon sa Court of Appeals kasama ni Menorca o siya ba'y, was she under duress? Was she under threat from the part of Menorca? Alam mo po, kanina nakita natin medyo naluha itong si Abigail, pero dahil daw, ang sabi ng kanyang abogado ay dahil nalulungkot daw ito dahil tila nagagamit daw yung kanyang mga magulang ng kung sino man daw at parang yun daw yung nape-pressure ngayon, ano? Pero sa panig daw niya, ayon na rin sa kanyang mga abogado at yung mga nakakasama niya, wala raw problema kay Abigail na kasama sila Menorca. Sa katunayan, matagal daw ito nagsilbi sa kanila at gagawin nila itong testigo at handa naman daw tumistigo itong si Abigail at kaugnay nga doon sa paghihirap daw na dinanas ng pamilya Menorca dahil kasama raw siya simula nung kinuha sa Sorsogon at dinala doon sa compound ng INC. Bok? So for clarity lang si Abigail walang indikasyon from what you can see na she is being illegally detained. Wala at kusa siyang sumama at wala raw katotohanan yung una naging pahayag nung kanyang mga magulang ayon na rin sa kampo nila Menorca at doon kanina sa na-observe natin mismong siya nagpapatotoo doon sa kiniklaim ng mga abogado ng mga Menorca doon mismo sa pagdinig sa Court of Appeals. Okay, huli na lang Bok. Kung laya na ngayon si Menorca, ano pang aasahan natin sa mga susunod na hearings ng Court of Appeals? Ano pa ba ang hinihiling ng panig ni Menorca doon sa korte? Ang hiling nila ay magkaroon ng cross-examination at yun yung mangyayari sa susunod na pagdinig sa susunod na linggo, sa Miyerkules yan. Sa Huwebes, ang inaasahan naman dyan ay magsusumite sila lahat ng mga affidavit ng lahat ng testigo ng magkabilang kampo. Bok? Maraming salamat, Marlene Alcade. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.